Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking mga kamay sa kaniyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Hulyo, tayong lahat ay nagpapasalamat kay Jesus Nazareno sa mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at kasalanan na ating nagagawa laban sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang mga sandali na sama-sama nating tinitipon ang lahat ng ating mga panalangin at pagsusumamo at iniaakyat natin sa langit ang lahat ng kahilingan ng ating mga puso. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas.
Nakilala po natin siya bilang the doubting Thomas, ang nagdududang si Tomas. At maliwanag, narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano nagduda si Tomas pagkatapos ibalita sa kanya na muling nabuhay si Jesus Nazareno. Si Tomas mismo sumisimbolo po sa bawat isa sa atin. Tayong lahat, kagaya niya, punong-puno ng maraming pangamba at alalahanin sa buhay. Ang puso niya, ang laman, takot at pagdududa. Nabigo si Tomas na maniwala. Ayon sa kanya, ang tanging pagkakataon upang maniwala siya ay kung makikita mismo ng kaniyang mga mata na si Jesus ay tunay ngang nabuhay. Subalit kung pagninilayan po nating mabuti, ang kwento ni Tomas ay hindi lang basta kwento ng kakulangan ng pananampalataya at pagdududa. Ito rin ay kwento ng isang taong nasaktan, isang taong naghahanap ng katotohanan. Ito rin ay kwento ng isang Diyos na handang bumaba upang ang antas ng ating kahinaan ay kaniyang maabot at damayan. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid, na si Tomas ay labis na nagmahal kay Jesus. Nang mamatay si Jesus sa krus, gumuho ang mundo ng mga apostol. Ang pag-aalinlangan ni Tomas ay hindi galing sa katigasan ng kaniyang ulo, kung hindi galing sa isang pusong sugatan at takot na muling masaktan at umasa sa wala. Kaya naman, nang magpakita sa kanya si Jesus, agad-agad ang kaniyang paniniwala at pananampalataya. Hindi dahil nakita o nabuksan niya ang kaniyang pisikal na mga mata, kung hindi ang mismong pagtatagpo nila ni Jesus. Ang pagtatagpong ito ay isang engkwentro ng awa at kapangyarihan ng Panginoon. Sa mga sandaling iyon, pwede naman siyang sumbatan ni Jesus Nazareno. Iniwan mo na nga ako sa krus, hindi ka pa rin naniwala nung ako'y muling nabuhay. Pero hindi ito ang iginawad ni Jesus. Tanging awa at pagmamahal ang ibinigay ni Jesus Nazareno sa nagdududang si Tomas. Kaya nga nang naramdaman ni Tomas ang awa at pag-ibig ni Jesus, nagbago agad-agad ang kaniyang pananaw at kalooban. Pagmasdan ninyo tong mabuti. Ang dating pusong punong-puno ng pagkatakot at pangamba, ngayon pinuno ng karunungan at pananampalataya ni Jesus Nazareno. Sa mga sandaling iyon, ang madilim na mukha ni Tomas nagliwanag ang kaniyang pagkatao, nagliwanag ang kaniyang puso at kalooban. Kaya tignan ninyong mabuti kung anong nangyari pagkatapos. Isang makapangyarihang patotoo ang sinagot ni Tomas. Anong sabi niya? Panginoon at Diyos ko, my Lord and my God. Ito ay isang patotoo na ating hinahawakan hanggang sa kasalukuyan.
mula sa pinakamababang dako ng pagdududa, dinala si Tomas ni Jesus sa pinakamataas na rurok ng pagsamba. Kaya nga ang patotoong ito, nang nagdududang si Tomas, patotoo ng ating pananampalataya na tunay ngang si Jesus Nazareno ay ating Panginoon at Diyos. Kaya maaari bang itaas ang ating mga kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak? Kay Jesus Nazareno, tunay na Panginoon at Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, binibigyan tayo ng Diyos ng espasyo para magtanong at mag-alinlangan. Ang pag-aalinlangan, hindi laging kasalanan. Madalas, ito ay simula ng paghahanap ng mas malalim na katotohanan. Hindi galit ang Diyos sa mga taong naghahanap ng sagot. Hindi galit ang Diyos sa mga taong sugatan kagaya ni Tomas. Sa ating buhay, ang ating mga sariling sugat, ang mga kabiguan, ang ating mga sakit at karamdaman, maging ang ating takot at pag-aalinlangan, maaari nating gamitin upang ang Diyos makita natin sa Kanyang katapatan at paglingap sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa mga sandaling ito, ikaw ay humaharap sa panahon ng pagdududa dahil sa bigat ng iyong problema at dinadala sa buhay, huwag kang matakot. Lumapit ka kay Jesus Nazareno tulad ni Tomas. Sabihin mo ang lahat ng iyong mga pangamba at alalahanin sa buhay. Higit sa lahat, hayaan mong hawakan ka ng makapangyarihang kamay ni Jesus Nazareno. Ang huling hantungan ng ating mga tanong ay hindi ang kadiliman, kung hindi ang mapagpalang liwanag na hatid ng nag-iisang Panginoon at Diyos. Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.